Good morning, Panginoong Diyos Ama, Diyos Anak at ang Diyos Espiritu Santo. Lord, salamat po at muli ako inyong pinahintulutan na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus para sa aking mga kapatid. Upang nang sa ganon ay sila man ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Lord God, sa amot dalangin ko, Ama, kabayan po nawa ko ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat alam niyo naman po na ako'y walang nalalaman at isang mangmang kung mananangan lamang ako sa sarili kong karunungan. Kaya sa amot dalangin ko, Ama, ang gabay ng banal na Espiritu Santo mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain ko. Ganon din po, Lord God, ang mga instrumento na aking gagamitin at nubayan po niyo po hanggang mula sa simula hanggang sa matapos. Maraming salamat po. Hinihingi ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na bugtong na anak. Salamat po, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Okay. So, good morning, brothers and sisters. Ako naman po si Brother Chito na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. Naway datnang kayo ng mabuting balitang ito ng nasa mabuti at maayos na kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. In Jesus' name. Paumanhin niyo po at wala ng background itong aking video. Sapagkat lahat na lang nang ilagay kong background kahit doon kinukuha ko po sa pre-copyright ay nakaka-copyright pa rin po ako. So much better siguro hindi na ako gumawa ng background music. Okay lang naman, pasensya na po kayo, brothers and sisters, kung mapanood po ninyo ang bidyong ito. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Salamat po. Thank you, Lord. Good morning, brothers and sisters. Ang nais pong iparating sa inyo ng Panginoong Hesus na mabuting balita ay hanguin po natin sa aklat ni Lucas, chapter 17, verse 20 hanggang 37. Minsan si Hesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala ring magsasabi nagsimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon, hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng Anak ng Tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang pagparito ng Anak ng Tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Noon ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, nag-aasawa, hanggang sa araw na sumakay si Noe sa daong, dumating ang baha at namatay silang lahat. Gayon din noong panahon ni Lot, ang mga tao'y nagsisikain at nagsisiinom, namimili at nagbibili, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre at natupok silang lahat. Gayon din sa pagdating ng Anak ng Tao. Sa araw na iyon, ang nasabubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang kanyang ari-arian sa loob ng bahay. Ang nasa bukid ay huwag nang umuwi. Alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot.
Ang sinumang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalaan nito. Ngunit ang sinumang mawalaan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Sinasabi ko sa inyo, may dalawang lalaking natutulog sa isang higaan. Sa gabing iyon, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang babaeng magkasamang gumigiling. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang lalaking gumagawa sa bukid. Kukunin ang isa at iiwan ang isa. Saan po, Panginoon? Tanong ng kanyang mga alagad. Sumagot siya, kung saan naroroon ang mga bangkay, doon naman nagkakatipon ang mga buwetri. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoong Hesus. So, ano po ba ang ibig sabihin nito, brothers and sisters? Kaya napakaganda rin po na mabuting balitang ito na nais ipaalam sa atin ng Diyos Ama. Upang nang sa ganun ay hindi tayo basta-bastang malilinlang ng mga taong naghahangad na tayo iligaw sa pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nasa puso, hindi nasa nguso. Kaya sa mabuting balitang ito, brothers and sisters, sundan po ninyo ang lahat ng sasabihin ko po upang nang sa ganun matutuhan po natin at may handa natin ang ating sarili sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sapagkat kung tayo ay naglilingkod sa Kanya, dapat tayong magalak sa Kanyang pagbabalik. Sapagkat tayo ay isasama Niya doon sa Kanyang kinaroroonan. At anumang ginawa natin sa sanlibutan ito, ay bibigyan Niya tayo ng parangal. Sapagkat nauna na nga rito yung banal na Espiritu na siyang gumagabay sa atin. So ano nga ba, brothers and sisters, ang ibig sabihin po ng Panginoong Hesus at wala ring nagsabing nagsimula na roon o rini, sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. So hindi na po natin kailangang hanapin ang Diyos. Sapagkat kung tayo'y nananalig at nananampalataya na sa Diyos, hindi na natin kailangang hanapin pa siya. Sapagkat ang Diyos ay nananahan sa mga taong nananalig sa Kanya, sa Kanyang puso, sa Kanyang, ang Espiritu ay suma sa Kanya. So hindi na natin kailangang hanapin ang Diyos pagdating ng panahong yun. Ang dapat lamang nating gawin ay manalig tayo at manampalataya na tayo'y ililigtas niya, sapagkat hindi tayo makapagliligtas ng buhay natin kung tayo lamang. So, tunghayan po natin dito sa Lucas chapter 18, verse 16 hanggang 17. Ngunit tinawag ni Jesus ang mga alagad at sinabihan, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang pagbabawalan, sapagkat sa mga tulad nila naghahari ang Diyos. Ayan po, brothers and sisters, so hindi basta-basta na tayo nanalig at nanampalataya ay mananahan na sa atin ang Diyos. Ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus, maliban na tayo humaling tulad sa mga maliliit na bata, ay hindi tayo paghaharian ng Diyos. Ang tanong dito, brothers and sisters, ano ba ang personalidad ng mga maliliit na bata? Ano ba ang karakter ng maliliit na bata? So tingnan pa natin dito sa verse 17, ito ang tandaan ninyo, ang sabi ng Panginoong Hesus, brothers and sisters, ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumulad sa isang maliit na bata, sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos ay hindi mapapabilang
sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. So, alam po, malinaw po, brothers and sisters, hindi lamang sa pagtanggap natin or sa pananalig, mananahan sa atin ang Diyos kung hindi maliban na tayo tumulad sa isang maliit na bata. Ano ba ang karakter ng bata? Ang bata po ay hindi po siya marunong magalit or magalit man siya, mamaya-maya ay wala na po. Ayan po ang sinasabi sa sulat ni Pablo. Ang sabi nga niya, kung kayo'y magagalit, iwasan ninyong kayo'y magkasala. So ano po ba ang ibig sabihin nito? Iwasan ninyong magkasala. Ang ibig sabihin, hindi po masama ang magalit kung ito'y ikabubuti ng ating kapwa. Kung ang kapwa natin, ang ating kapatid ay may matututunan na mabuti at makakasunod sa utos ng Diyos, ay hindi po masama ang magalit. Kaya lang, ang punto po dito ay huwag tayong magtatanim ng sama ng loob, galit, puot sa ating puso. Sapagkat yan po ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sabi nga ni Pablo, kung kayo'y magagalit, iwasan ninyong magkasala kayo sa Diyos. Ayan po ang ibig sabihin. So, ibig sabihin, hindi po masama ang magalit. Kung ito'y ikatututo natin, kung ito'y isa sa puso natin, yung sinasabi ng taong yun, kung katotohanan po. Ngunit kung hindi naman katotohanan, bakit isa sa puso po natin? So, yan po ang ibig sabihin po niyan. So, ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus? At sinasabi niya sa mga alagad, at sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahon hahanapin ninyo, hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. So ano po ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus? Na hanapin po natin siya, ngunit hindi natin makikita. Saan po ba siya pupunta? Siya po ay babalik sa langit sa kanyang kinaroroonan kung saan sinubo siya ng Ama, doon siya babalik sa kanyang kinauupuan. Kaya po sinabi niya ng ganon na makikahanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita. So tunghayan po natin sa aklat ni Juan chapter 8 verse 21 hanggang 24. Narito po ang sabi ng Panginoong Hesus kung bakit hahanapin natin siya, ngunit hindi natin siya makikita. John 8, narito po ang sabi ng Panginoon. Muling sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya? Kaya niya sinasabing hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. So, ayan po, brothers and sisters. Kung hindi tayo maniniwala sa Panginoong Hesus na siya nga, siya ang isinugo ng Ama upang iligtas tayo,
ay hindi po natin tayo po ay mamamatay sa ating mga kasalanan at hindi tayo makapupunta sa kanyang pinaroonan at hindi tayo makakasama roon. So ayan po, brothers and sisters, ang ibig sabihin po niyan. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya, huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Yan nga po, kailangan, hindi naman natin kailangan hanapin ang Diyos sapagkat nasa puso na natin yan kung tayo'y mananalig at mananampalataya sa Kanya. Kaya hindi na tayo kailangan pumunta roon sapagkat darating ang panahong yan na mayroong manlilinglang sa atin. May mga sasabing mga bulaang propeta pagdating ng panahong yan at nangyayari na ngayon yan. So palatandaan po yan, brothers and sisters, na ito na po na hinaharap natin ng mga huling araw. Ngunit ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi pa yan ang katapusan. Ito lang po yung mga huling araw. Kumbaga, pinaalalahanan tayo na totoo ang sinasabi ng Panginoong Hesus at totoo yung ebanghelyo na nandito sa Bibliang ito na nasusulat. Kaya dapat nating sundin sapagkat ang lahat ng nangyayari ngayon, kung inyong babasahin sa Biblia ay nariyon. Narito po yan sa Biblia lahat. Yung mga nangyayari ngayon, lindol, sakuna, yung pag-aaway-away ng kapwa-bansa. Nandito po lahat yan sa Biblia. Yung kaharian, kapwa sa kaharian. Pag-uusig sa mga taong nananalig sa Diyos. Ay di ba, marami ngayong inuusig kapag ikay nagpapahayag ng Diyos. Kung ano-anong mga ipinaparatang. Ganyan po yan. So kung tayo'y nagsisikap na sumunod sa kalooban ng Diyos, malalaman po natin sapagkat ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin. Kasi yan po yung pangako ng Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. So, tingnan natin, ang sabi ng Panginoon, huwag pumunta upang hanapin ang Panginoon. So, tingnan natin dito sa Roma, chapter 10, verse 8 hanggang 10. Verse 8. Ang sabi po ng Panginoon, ngunit ito ang sinasabi ko. Ngunit ito ang sinasabi niya, malapit na sa inyo ang salita, nasa inyong mga labi, at nasa inyong puso. Ayan po, dapat nasa puso natin ang salita ng Diyos. Ngunit ito ang sinasabi niya, malapit na. Malapit sa inyo ang salita, nasa inyong mga labi, at nasa inyong puso. Ibig sabihin, ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya, kung ipapahayag ang ng inyong mga labi, na si Jesus ay Panginoon, at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Yan po, brothers and sisters. Kung ating ipapahayag na ang Panginoong Jesus ay sinugo ng Diyos at mananalig tayo'y maliligtas. Ayan po, napakalinaw po ng sabi ng Panginoong Hesus dito.
kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. So ayan po, brothers and sisters. So tandaan po natin, brothers and sisters, yung mabuting balitang ating napapakinggan sa buhay natin nang sa ganun tayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus, ang kanyang pagparito, pagbabalik dito upang tayo'y isama na sa kanyang kinaroroonan? Tayo'y susunduin niya at isasama tayo doon sa kinaroroonan niya. Kaya dapat lagi tayong maghanda, brothers and sisters. Huwag natin pag-aksayahan yung mga bagay na sanlibutan na wala naman maitutulong sa atin na mabuti yan sa buhay natin. Hanggang dito lang yan eh. Gulo lang ang abutin natin sa mga bagay-bagay ng sanlibutan. Ngunit kung pagsisikapan natin na magkaroon tayo ng mga bagay na makalangit, ay wala po itong kapamakan. Yun po ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya sa pag-aksayahan natin yung mga bagay na walang kabuluhan sa mundong ito. Narito po ang sabi ng Panginoon sa tingnan natin po sa aklat ni Mateo chapter 24 verse 29 hanggang 31 kung paano paparito ang Panginoong Jesus sa kanyang pagbabalik. Mateo 24. Ang sabi po ng Panginoong Yesus, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. So ayan po, brothers and sisters, dapat pagsikapan natin na tayo'y mahirang ng Diyos, na tayo'y mahirang ng Diyos, na tayo'y mga alagad ng Panginoong Hesus. Sapagkat maliban na tayo'y hirangin ng Diyos, wala po tayong maintindihan sa salita ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang nagkakaloob sa atin ng karunungan, hindi po ang sanlibutan. Ang sanlibutan ay karunungan ng sanlibutan ng ibibigay, ngunit ang sa langit ay makalangit na karunungan, karunungan ng Diyos na hindi mapapantayan kahit na sino. Kaya yun ang pagsikapan natin, brothers and sisters. Yung pagharian tayo ng Diyos. Sapagkat yan ang kailangan natin gawin sa buhay na ito upang tayo'y makaroon sa ating paroroonan.
So ano ba ang ibig sabihin, brothers and sisters, ng sinabi ng Panginoong Hesus dito na sabi niya, ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ayan po, talagang itinakwil po ang Panginoong Hesus noon. May kahit doon sa sambahayan niya, ang mga kapatid niya ay walang nanalig sa kanya. Doon sa sariling bayan niya ay hindi sa pinaniwalaan. Ganyan po, sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, ang mga propeta ay iginagalang kahit saang lugar. Ngunit hindi ito sa sarili niyang sambahayan at sarili niyang bayan. Sapagkat sabi nga ng Panginoong Jesus, nangaral si Moises at ang mga sulat ng mga propeta hanggang kay Juan Bautista. Sa pilitang pumapasok ang mga tao sa paghahari ng Diyos. So, pagsikapan natin, brothers and sisters, na tayo'y pagharian ng Diyos. So, tingnan natin, brothers and sisters, kung bakit nasabi ng Panginoon na kailangang itakwil siya ng mga tao sa ngayon. So, tingnan natin dito sa aklat ni Lucas, chapter 9, verse 51 hanggang 56. Narito po kung bakit sinabi ng Panginoon. Nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayong magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Pinagsabihan niya yung kanyang mga alagad na kahit hindi sa tinanggap, na andun pa rin ang kanyang pag-ibig sa kapwa, ang pag-ibig niya sa mga tao, sapagkat naparito nga siya upang iligtas ang mga taong makasalanan. Ang mga tupang naligaw ay ibalik sa daan, sa tamang daan. Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila at nagtungo sila sa ibang nayon. Ayan po, kaya po bumaba ang Panginoong Hesus para iligtas ang tao, hindi ipahamak.
So, tingnan pa rin po natin dito sa aklat ni Juan chapter 10, verse 22 hanggang 42. Kung paanong itinakwil nga ang Panginoong Hesus ng mga tao nung siya'y nandito pa sa sanlibutan. 22. Kaya ko po binabasa sa inyo ang buong kwento nito upang malaman po ninyo kung ano nga po ang ginawa ng mga tao, kung bakit itinakwil siya. Upang malaman po ninyo at baka may magtanong sa inyo, bakit nga ba itinakwil ang Panginoong Hesus ng mga tao at that time? So pakinggan po ninyo, brothers and sisters. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo sa partiko ni Salomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatutuo tungkol sa akin, ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa." Ayan po, brothers and sisters, kung ayaw natin paniwalaan ang salita ng Panginoong Hesus, so ibig sabihin, hindi tayo kabilang sa kanyang mga tupa. Wala tayong mapapala sa buhay na ito kung hindi natin pakikinggan ang salita ng Diyos na pinangangaral ng mga pinagkatiwalaan. Kawawa tayo. Para tayong mga tupang naliligaw ng daan, hindi natin alam kung saan tayo patungo, saan tayo tatakbo. Saan na ba ang hantungan ng takbo nating ito? Ganon ang nangyayari sa atin. Kapag hindi natin pinakinggan ang mga aral, ang salita ng Diyos. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Ayan po, brothers and sisters, kung talagang nakikilala natin ang Panginoong Hesus, susunod tayo sa Kanya. Meron naman kasi kilalanin lang eh. Sa nguso nga lang, wala sa puso. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanman di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin minuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga Hudyo ay muling kumuha ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabubuting gawa,
kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lamang. Gayoy tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring tanggapin, hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kautusan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin si Jesus. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatanilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa puok na noong unay pinagbautismuhan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginagawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ayan po ang ibig sabihin po ng Panginoong Jesus na kailangan siyang itakwil muna at magbata ng maraming hirap at itakwil ng mga tao. Pagkat ganyan po talagang mangyayari kapag tayo'y nasa mabuting tayo'y naglilingkod sa Diyos, mararanasan po yan ng mga taong nagnanais na maglingkod sa Diyos. Sapagkat sabi nga ng Panginoong Jesus, walang alipin na higit sa kanyang guro. Kung ano ang naranasan ng kanyang guro, yun din ang mararanasan ng alipin. So ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus? Noong panahon ni Noe, ano nga ba ang nangyari? Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe. Ano po ba nung kapanahunan ni Noe? Alam natin, dumating ang baha, di ba? Ganun lang po ang pagkakaalam po natin, na dumating ang baha at na matay lahat ng nilalang ng Diyos. So, tingnan natin sa aklat ni Genesis chapter 7, verse 1 hanggang 24. Ibabahagi ko na po sa inyo ang kabuuhan ng kwento para nang sa ganun ay malaman po ninyo na maalis na po sa isipan ninyo mga katanungan. Ano nga ba ang nangyari? Bakit nga ba bumaha? Bakit nga ba nagalit ang Diyos? Ganyan po. Kaya isinasama ko na po ang lahat. Kasi meron kasi verse lang, kung anong verse lang yung nararapat na ibigay, yun po yung ginagawa ng ibang. Ngunit ako, siyempre, naglilingkod na rin lang naman ako sa Diyos. Ibibigay ko na sa aking mga kapatid yung nararapat na malaman natin. Nararapat na malaman ninyo. Kasi may mga tanong ko, ano nga bang nangyari nung panahon ni Noe? Alam natin, bumaha ganun lang di ba? So, tingnan natin, brothers and sisters, dito sa aklat ng Genesis, chapter 7, verse 1 hanggang 24.
Narito po ang nangyari nung panahon ni Noe. Kasi ganyan din po ang mangyayari nitong pagbabalik ng Panginoong Hesus. Narito po. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong, sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Ayan po, sa dami ng tao ng mundong yun noong panahon na yun, as tanging si Noe lamang ang karapat-dapat sa Panginoon, sa Diyos Ama. Kaya hindi lahat, sabi nga ng Panginoong Yesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kung hindi yun lamang tumutupad sa utos at salita ng Diyos. Kaya, sorry na lang kayo, brothers and sisters, kung hindi ninyo pagsisikapan na tayo'y makasunod sa kalooban ng Diyos. Sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Magdala ka ng 7 piraso sa bawat hayop na malinis at 1 paris naman sa di malinis. 7 paris din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayoy, daraming muli ang mga ito. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanin ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ni Yahweh. Ayan po, brothers and sisters. Kaya dapat nating sundin ang mga iniutos ng Diyos. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng pakikinig ng mabuting balita at ng ebanghelyo. Doon lamang natin may papakita sa Diyos na tayo'y nananalig at nananampalataya sa Kanya. Hindi po sa pamagitan ng paglalasing, hindi po sa pamagitan ng pang-aaway sa ating kapwa, kung hindi ano ang sabi? Sa pagsunod sa utos ng Diyos. Iniutos ni Yahweh. Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa daong. At pumasok nga siya sa daong kasama ang kanyang asawa, mga anak, at manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon, maliliit at maliliit na hayop, ay nagsama siya sa daong ayon sa utos ng Diyos. Pagkaraan ng 1 linggo, bumaha nga sa daigdig. Si Noe ay 600 taon na. 600 taon nga noon. Nung 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang langit ng bukal. Nabutas ang langit at pumuhos ang ulan. Sa loob ng 40 araw at 40 gabi, pumasok noon sa daong ang mag-asawang Noe kasama ang kanilang 3 anak na lalaki, sina Sam,
Ham at Japet, at ang kani-kanilang asawa. Pumasok din siya. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa at sa bawat uri ng ibon, isang lalaki at isang babae, ng bawat may buhay ang isinama ni Noe ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pinto ng daong. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang daong. Palaki ng palaki ang tubig. Ngunit palutang ng palutang ang daong. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng bundok at tumaas pa ng 25 talampakan sa taluktok ng pinakamataas na bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maamo at mailap, na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa, at lahat ng tao. Namatay nga ang lahat ng mga ito, ang mga tao't mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa daong. Hindi humupa ang tubig sa loob ng 150 araw. Ayan po, brothers and sisters, ang nangyari. Ngunit hindi pa po yan ang kabuuhan ng nangyari doon sa panahon ni Noe. Kaya ko po sinishare sa inyo ang ganitong nasusulat po dito sa Biblia upang malaman po ninyo kung ano po yung totoong nangyari na nung panahon ni Noe. Ano nga ba ang nangyari? Ano nga ba? Bakit nangyari yon? Sapagkat marami po sa atin, may mga katunungan pa rin tungkol sa mga ganitong bagay. Sapagkat hindi po natin ito malalaman kung hindi natin tatanggapin ang Diyos sa ating puso. Sapagkat siya ang magtuturo, ang Panginoong Hesus ang magtuturo sa atin. So ano po ang ibig sabihin? Nung panahon din ni Lot, ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre, at natupok silang lahat. So ganito din po sa pagdating ng anak ng tao ng Panginoong Hesus. Kapag tayo sinundo na at pagbalik ng Panginoong Hesus sa sanlibutan, ganito din po ang mangyayari sa kapanahunan ng panahon ni Lot. Ano nga ba ang nangyari nung panahon ni Lot? So, nandito po, titingnan din po natin, babasahin po natin dito sa aklat ng Genesis, chapter 19, verse 12 hanggang 26.
Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, "Madali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at kamag-anak. Umalis na kayo sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito." Dininig ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma, at naparito kami upang wasakin ang lungsod na ito. Pinuntahan ni Lot ang mga mapapangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, "Kayo'y umalis agad sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito." Ngunit iniisip nilang nagbibiro lamang si Lot. Nang magbubukang liwayway, inapura ng mga anghel si Lot. "Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod." Nag-aatubili pa si Lot, datapwat sa habag ni Yahweh. Halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos sinabi ng isa sa mga anghel, "Iligtas ninyo ang inyong sarili, huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot. Ang sabi, ngunit sumagot si Lot, "Huwag na Ngunit sumagot si Lot, "Huwag nanroon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayan iyon? Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon." Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Suar. Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Suar at Sodoma. Suar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na asupre. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot
kaya't siya ay naging haliging asin. So ayan po brothers and sisters ang kasaysayan po nung panahon ni Lot. Nung time na umalis na si Lot sa Gomora, sa kinalagyan nila sa Sodoma, ay pinaulan na ng Diyos ng asopre or apoy, sapagkat iniligtas lamang niya si Lot, sapagkat siya lang yung matuwid doon. Lahat ay nagkasala na, sapagkat itong si Lot ay pamangkin ni Abraham. Ayan po, kaya iniligtas. Ngayon ang nangyari po kaya asawa ni Lot, ang sabi ng Panginoong Hesus, alalahanin ninyo ang nangyari sa asawa ni Lot, sapagkat lumingon si Lot nung sila'y nasa kapatagan na, kabilin-bilinan, brothers and sisters, ng anghel, na huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Katulad po nung sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo, ang sino mang nag-aararo na lingon ng lingon ay hindi karapat-dapat sa akin. Sapagkat kaya lumingon ang asawa ni Lot, dahil naalala niya ang kanilang mga ari-arian, ang kanilang bahay na natutupok. Kaya ang payo ng Panginoong Hesus sa atin, kung nais natin maglingkod sa Diyos, huwag tayong lingon ng lingon, huwag na nating balikan pa. Ang ibig pong sabihin yan, ang ating isinuka ay huwag na nating silain pa. Huwag natin tularan ang aso. Na ang aso kapag sinuka niya, ito ay kanya pang kakainin. Ang ibig po sabihin nito, kapag tayo'y naglilingkod ng sa Diyos, manatili tayong naglilingkod sa Kanya, manatili tayong tapat sa ating puso, sa ating isip, sa ating kaluluwa, sa ating diwa, sa ating lakas, buong lakas nating maglingkod sa Panginoon, sa Diyos Ama at Diyos Anak. Sapagkat ang karugod-dugod sa Diyos, na tayo'y maglingkod sa Kanya ng buong puso. Yan po ang ibig sabihin po nito. Yung aral po nito, yung asawa ni Lot. Anong nangyari sa asawa ni Lot? Naging haliging asin. Actually, hanggang ngayon, nandun daw yan eh. According doon sa mga nakarating na doon, nung ako ay nasa El Shaddai pa, sabi ni Brother Mike, nandun pa raw ito hanggang ngayon eh. Yung haliging asin. So yan po yung asawa ni Lot na liningon niya, yung kanila na naglalagablab na yung apoy doon sa tahanan nila. Ang aral po nito ay maganda na kung tayo'y naglilingkod na sa Diyos, maglingkod tayo ng buong puso, buong isip, buong lakas. Hindi yung kalahati lang. Kailangan buo. Marami sa atin lingon ng lingon sa mga bagay-bagay. Kapag iniwan na natin ang isang bagay sa sanlibutan, huwag na nating isipin pambalikan. Huwag natin tularan ng aso. Nakasarili niyang suka ay kanyang dinidila pa rin. Ganyan ang aso. So manatili tayo sa Diyos, maglingkod tayo ng buong puso. So ano po bang ibig sabihin nito ng Panginoong Hesus? Ang sinabi niya dito, ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalaan nito. Ngunit ang sino mang mawalaan ng kanyang buhay ay siyang makapagliligtas nito. Marami po sa ating mga tao, marami po sa sanlibutan ito, mahiligtas lamang ang kanyang sarili, kung ano-anong kasinungalingan ang gagawin. Maligtas lamang ang kanyang sarili, papatay ng kapwa. Akala naman natin maganda ang gawain na ganon. Ang problema, may problema. Gagawa ng panibagong problema. Instead na solusyon ang gawin.
ay hindi gagawa pa ng panibagong problema. Ganyan po ang ibig sabihin niyan. Kasi gusto natin mahiligtas ang ating sarili, hindi natin alam na lalo lang natin inilulubog ang ating sarili sa problema. Hindi po makapagliligtas sa atin yan. Hayaan natin ang Panginoong Hesus ang kumilos sa buhay natin. Ipasadyos natin ang lahat. At ang Diyos ang kikilos niyan nang hindi natin alam. Malalaman na lang natin yan. Yung mga nagtatangka sa atin, namatay na, na-aksidente na, kung ano-ano. Sapagkat hindi tayo gumagawa ng masama. Ganyan po ang Diyos pagka nagmahal. Ang lahat ng proteksyon ibinibigay sa atin. Ibinibigay sa mga taong nangangailangan. Lalo na kung ang taong ito ay walang ginagawang masama. Kung tayo'y walang ginagawang masama sa ating kapwa at yuyurakan ng pagkatao natin, ipasadyos natin. Ang Diyos ang gagawa ng paraan, hindi tayo. Sapagkat kung tayo ang gagawa ng paraan, lalo nating ilulubog ng ating sarili sa pagkakasala. Hindi tayo makapagligtas ng ating buhay. Bagkus, ito'y lalo nating ilulubog sa pagkakasala kung tayo ang gagawa. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa buhay natin. Ayan po ang ibig kong sabihin nito. Ang sabi ng Panginoong Hesus, ang sino mang magsikap na iligtas ang kanyang buhay ay mawawalaan nito. Ngunit ang sino mang mawalaan ng kanyang buhay ay siyang maliligtas. Unahin natin ang Diyos at ang Diyos ang magliligtas sa atin. Ano ang sabi ng Panginoong Diyos Ama? Kaya doon sa aklat ni Josue, nung siya humalili kay Moises, nung tinawag niya si Abraham, si Josue na siyang halili kay Moises sapagkat ito'y mamamatay na. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus kay Josue? Lagi mong tatandaan itong aking tagubilin. Magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos ay laging sa iyo saan ka man magpunta. So kung lalabagin natin ang utos na yan, kung tayo ay gagawa ng pangsarili nating hakbang, linabag natin ang utos ng Diyos na huwag kang matatakot, huwag kang mangangamba. Dahil gumawa tayo ng sarili nating kapahamakan Sinuway natin ang utos ng Diyos. Sapagkat hindi tayo makapagliligtas ng buhay natin. Katulad itong sinabi ng Panginoong Hesus. So, tingnan natin dito, brothers and sisters, kung paano dito sa aklat ni Mateo, chapter 10, verse 38 hanggang 39. Narito po ang sabi ng Panginoong Yesus. Ang umiibig sa ama o sa ina ng higit (38, 39)
ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalaan nito. At ang mawawalaan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ayan po, brothers and sisters. So napakalinaw ng sinabi ng Panginoong dito sa Panginoong Hesus dito sa tinunghayan natin. Huwag tayong mananangan sa sarili nating lakas. Huwag tayong mananangan sa sarili nating pamamaraan. Bagkus isaalang-alang natin sa Panginoong Hesus, sapagkat yan ang kalugod-lugod sa Diyos. Kapagkat hindi tayo makapagliligtas ng sarili nating buhay, bagkus lalo lang natin ibabaon ang sarili natin sa kapahamakan. So malinaw naman po, brothers and sisters. Pasensya na po, brothers and sisters, hinahanap ko pa yung 140. So, brothers and sisters, ang mabuting balitang ito ay inihahayag po na tayo'y manalig at malampalataya sa Diyos. Sapagkat ang pananalig at pananampalataya ay magdudulot ng buhay na walang hanggan. So, paano nga ba natin malalaman na tayo'y nananalig at nananampalataya sa Diyos? Ano ba yung mga privilege na atin matatanggap? Ano ba yung mga dapat natin matanggap? So, tingnan natin dito, brothers and sisters, dito sa aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 1 hanggang 40. Narito po, pakinggan po natin ng maigi. Tayo ay may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita.
Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihahandog ni Cain. Dahil doon si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na siya, nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat at hindi kinalugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya, at humayo siya bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaac at Jacob. Nakapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos. So ayan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Hesus. So itutuloy po natin ito sa susunod sapagkat medyo mahaba na po yata ang videong ito. So hanggang sa muli, brothers and sisters, sana tumimo sa inyong puso ang mabuting balita ng Panginoong Hesus. Sumainyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Lord, salamat po sa paggabay po sa akin. Salamat po sa mabuting balita na iyong ipinagkaloob sa akin, na siya namang ipinahayag ko sa aking mga kapatid. Loobin mo nawa na ang mabuting balitang ito ay tumimo sa kanilang puso't isipan at makamtan din naman nila ang pagbabagong buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya sa piling ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, Lord God, sa banal na Espiritu Santo na siyang gumabay sa akin, sapagkat sabi ko nga po sa inyo at alam niyo po yan na ako'y walang nalalaman at isang mangmang kung mananangan lamang ako sa aking sariling karunungan. Kaya salamat po sa banal na Espiritu Santo na siyang gumabay sa akin. Salamat din po, Lord God, sa instrumento na naging maayos naman po mula sa simula hanggang sa matapos. Maraming salamat po, Lord God. Samot dalangin ko, Ama, sino mang mga panood ng bidyong ito, naway magkaroon po sila ng bagong buhay. Kung sila man po ay nakakaranas ng mga suliranin
Sana po ay ma-overcome na po nila ang kanilang mga suliranin. Kung nangailangan po sila ng pinansyal na tulong, sana po ay pagkalooban niyo po sila. At kung sila man po ay may mga karamdaman, samot dalangin ko, Ama, na sana ay gumaling na ang kanilang mga karamdaman. Kung sila man po ay pinanghihinaan ng loob na sumunod sa iyong kalooban, sana po ay bigyan mo po sila ng kalakasang kalusugan upang mapagtagumpayan ang gawa ng kalaban. Sapagkat alam nyo naman po na ang kalaban ay isa lamang, ang dyablo. Kaya samot dalangin ko, Ama, sana po ay mapagtagumpayan nila ang lalang ng dyablo. Maraming salamat po. Ang lahat ng yan ay hinihingi ko po sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong bugtong na anak. Salamat po, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sumainyo ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Hanggang sa muli, brothers and sisters, kung loloobin ng Panginoong Hesus, na ako'y muli makapaghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Hesus. God bless you all.